Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Handa na ba ang inyong mga diwa para sa isang salaysay na susubok sa tibay ng inyong puso at sa lawak ng inyong pangunawa? Sabi nila, ang bawat kasalanan ay may katumbas na kabayaran. Pero paano kung ang kasalanang iyong pinakatatago ay hindi lamang isang alaala, kundi isang buhay na humihinga at tumitibok sa loob mo? Samahan ninyo ako, si Miss Kea, at sabay nating tuklasin ang lihim sa likod ng isang pusong naguguluhan. Nakatitig si Hiraya sa 2 linyang kulay rosas na lumitaw sa maliit na plastik na hawak niya. 2 linya. Simple lang ang ibig sabihin yon, pero sapat na para wasakin ang buong mundo niya. Ang katahimikan sa loob ng banyo ay tila isang malakas na ugong sa kanyang pandinig. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong na nagpapaalala sa kanya ng katotohanang hindi niya matatakasan. Buntis siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang ibinababa ang pregnancy test sa ibabaw ng lababo. Napasandal siya sa malamig na pader. Pakiramdam niya ay hinihigop ng sahig ang lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod. Napapikit siya ng mariin at isang tanong ang paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Isang tanong na parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang buong sistema. Sino ang ama? Ang asawa ko o ang biyenan ko? Ang bawat salita ay parang matalim na punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. Biglang nagring ang kanyang telepono. Ang masayang tunog niyon ay isang kabalintunaan sa bigat na kanyang nararamdaman. Napamulat siya at nakita ang pangalan sa screen. Sinag, mahal ko. Ang asawa niya. Ang kanyang sinag. Pinilit niyang kumalma. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. At sinubukang ngumiti bago sagutin ang video call. Sa isang iglap, ang masayang muka ng kanyang asawa ay pumuno sa screen. Nasa isang maliit na kwarto ito sa Saudi Arabia. Halata ang pagod sa muka, ngunit nangingibabaw ang pananabik. Mahal, kamusta ka na? Masiglang bati ni Sinag. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng pangalan niya. Isang sinag ng araw na dati nagbibigay sa kanya ng pag-asa, pero ngayon ay tila nakakapasong init na lalong nagpapahirap sa kanya. Okay lang ako, mahal. Pilit niyang pinasigla ang boses. Ikaw, kamusta ang trabaho mo? Eto, nakakapagod, pero kinakaya. Para sa inyo, para sa pamilya natin. Sabi nito, at ang mga salitang iyon ay nagdulot ng panibagong kirot sa puso ni Hiraya. Konting tiis na lang, Hira. Malapit na akong makauwi. Makakapag-umpisa na tayo ng pamilya natin. Napalunok si Hiraya. Ang pamilyang pinapangarap ni Sinag ay siya na mismong sumisira. Talaga, mahal? Kailan? Baka mas maaga sa inaasahan mo. Surprise! Tumawa ito. Kaya maghanda ka na, ha? I miss you so much. I miss you too. Halos pabulong niyang sagot. Ang mga salitang dati buong puso niyang sinasabi ay tila kasinungalingan na ngayong lumalabas sa kanyang bibig. Nang matapos ang tawag, muli siyang napasandal. Ang imahe ng asawa niyang puno ng pag-asa ay lalong nagpatingkad sa dumi ng kanyang pagkatao. Paano niya sasabihin dito ang katotohanan? Na sa mga gabing nalulunod siya sa kalungkutan at pangungulila, hinanap niya ang kalinga sa mga bisig ng ibang tao? At ang taong iyon ay hindi lang iba, kundi ang ama nito.
Isang mahinang katok sa pinto ng kanyang silid ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hira, anak, gising ka pa ba? Napapitlag si Hiraya. Ang boses na iyon, ang boses na sa mga nakalipas na linggo ay naging musika at lason sa kanyang pandinig. Ang boses ng kanyang biyenan, si Dalisay Reyes, ang respetadong prinsipal ng paaralang Marangal, kung saan siya nagtuturo. Dali-dali niyang itinago ang pregnancy test sa ilalim ng mga damit sa laundry basket at lumabas ng banyo. Nakatayo si Dalisay sa may sala. May bitbit na paper bag. Sir Dalisay, formal niyang sabi, sinusubukang maglagay ng distansya. Ngumiti ito, isang ngiting para sa ibang tao ay nagpapakita ng kabaitan. Pero para kay Hiraya ay puno ng lihim. Dalisay na lang, Hira, kapag tayong dalawa lang. Dinalhan kita ng paborito mong sinigang. Alam kong hindi ka pa naghahapunan. Pumasok ito sa loob ng bahay na para bang pag-aari rin niya ito. Inilapag niya ang pagkain sa mesa. Ang bawat kilos nito ay kalmado at may awtoridad. Pero ang mga mata nito ay nangungusap sa paraang nakapagpapahina sa mga tuhod ni Hiraya. Salamat po, pero hindi na po sana kayo nag-abala. Sabi niya, nananatiling nakatayo malapit sa pinto. Lumapit si Dalisay sa kanya. Ang amoy ng pabango nito, ang mismong amoy na nanuot sa kanyang isipan noong gabing umuulan. Noong gabing bumigay siya sa tukso. Naalala niya ang bigat ng mga kamay nito sa kanyang likod. Ang init ng mga yakap nito na pansamantalang nagpawi sa kanyang kalungkutan. Isang pagkakamali. Isang napakalaking pagkakamali. Hindi abala sa akin ang alagaan ka, Hira, malambing na sabi nito. Lalo na't malayo si Sinag. Ako muna ang bahala sa'yo. Napansin ni Dalisay ang pamumutla sa mukha ni Hiraya at ang pag-iwas niya ng tingin. Kumunot ang noo nito at ang lambing sa boses niya ay napalitan ng bahagyang pag-aalala na may halong pag-aari. May problema ba? Umiling si Hiraya. Wala po. Pagod lang siguro ako. Pero hindi ito naniwala. Humakbang pa ito palapit. At ang distansya sa pagitan nila ay halos wala na. Dahan-dahan, sa paraang nagpatigil sa paghinga ni Hiraya, ibinaba nito ang tingin sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong itinaas ang kamay. Isang matinding takot ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Itinapat ni Dalisay ang kanyang palad sa tiyan ni Hiraya. Hindi ito idinikit. Pero sapat na ang lapit para maramdaman niya ang init. Tumingin ito sa kanyang mga mata, isang tingin na puno ng kahulugan. May problema ba, Hira? Tanong nitong muli. Mas mababa at mas seryoso ang boses. Pwede mong sabihin sa akin ang lahat. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang kamay na iyon na nakatapat sa sinapupunang naglalaman ng isang lihim ay parang isang sentensya ng kamatayan. Si Hiraya ay nabihag, hindi makagalaw, nakakulong sa pagitan ng dalawang lalaki ng kanyang buhay. Ang isa ay nasa kabilang panig ng mundo at ang isa ay nasa harapan niya. Inaangkin ang isang sikretong hindi pa niya kayang harapin. Kinabukasan, ang pagsikat ng araw ay hindi nagdulot ng bagong pag-asa para kay Hiraya, kundi isang bagong antas ng takot. Ang pagpasok sa paaralang Marangal ay parang pagpasok sa isang kulungan, kung saan ang bawat sulok ay may paalala ng kanyang kasalanan. Ipinilit niyang magsuot ng isang maskara ng normalidad, isang ngiti para sa mga kapwa-guro
Isang magandang umaga para sa mga estudyante. Pero sa loob niya, isang malakas na bagyo ang nananalasa. Ang buong paaralan ay nasa ilalim ng pamumuno ni Dalisay Reyes. At ang presensya nito ay tila isang anino na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Sa umagang iyon, sa flag ceremony, habang nagsasalita ang prinsipal sa entablado tungkol sa dangal at integridad, hindi na iwasan ni Hiraya na makaramdam ng matinding pagkasuklam. Ang mga salitang iyon, na dati kanyang hinahangaan, ngayon ay mga kasinungalingang walang kahulugan. Nag-iwas siya ng tingin at doon niya unang napansin. Sa di kalayuan, malapit sa pader ng gym, may isang lalaking nakatayo. Nakasuot ito ng asul na uniforme ng maintenance staff. May hawak na walis tingting, pero hindi ito gumagalaw. Nakatitig lang ito sa direksyon niya. Ang mga mata nito ay seryoso at walang emosyon, na lalong nakadagdag sa kaba ni Hiraya. Sino siya? Bago lang ba siya rito? Sinubukan niyang ipagwalang bahala ito. Marahil ay nagkataon lang. Pero habang naglalakad siya sa hallway patungo sa kanyang classroom, naramdaman na naman niya ito, ang pakiramdam na may mga matang nakamasid. Lumingon siya at muli nakita niya nakikinya ang lalaki. Si Kulimlim Vargas, ang pangalang narinig niyang binanggit ng isa sa mga utility staff. Hinihila nito ang isang malaking basurahan, pero ang kilos nito ay mabagal. At ang mga mata nito ay muling sumulyap sa kanya bago ito lumiko sa kabilang pasilyo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito pagkakataon lang. Pinilit niyang ituon ang atensyon sa kanyang klase, pero ang imahe ng mga matang iyon ay hindi maalis sa kanyang isipan. Nang mag-break time, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanyang mesa, bumukas ang pinto ng kanyang classroom. Si Dalisay. Isinara nito ang pinto sa likuran niya. Hira. Mahinahon ngunit may diin nitong sabi. Kailangan nating mag-usap. Sir, nasa eskwelahan po tayo. Halos pabulong na sagot ni Hiraya. Mabilis na tumingin sa labas ng bintana. Alam ko, sabi nito, lumapit sa kanya. Hindi ako mapakali kagabi. Sabihin mo sa akin, tungkol ba saan ang gumugulo sa isip mo? Tungkol ba sa atin? Wala pong atin, sir. Madiin niyang sabi. Isang anino ng inis ang dumaan sa muka ni Dalisay. Hinawakan nito ang kanyang braso. Huwag mo akong ituring na parang iba, Hiraya. Ang anumang problema mo ay problema ko na rin. Kung may kinalaman ito sa pagbubuntis mo, bago pa man niya matapos ang sasabihin, may kumatok sa pinto. Isang malakas at tiyak na katok. Sabay silang napalingon ni Dalisay, na mabilis na binitawan ang kanyang braso. Pumasok si Kulimlim, tulak-tulak ang kanyang cleaning cart. Ang tunog ng mga gulong nito sa sahig ay tila umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Excuse me, ma'am, sir. Sabi nito sa isang boses na walang kabuhay-buhay. Oras na po para maglinis. Hindi ito tumingin ng diretso sa kanila. Pero naramdaman ni Hiraya ang matalas na tingin nito na para bang isang scanner na binabasa ang buong sitwasyon. Kinuha nito ang basurahan sa ilalim ng mesa ni Hiraya. Kumilos na parang hindi sila naroroon. Pero ang presensya nito ay nagdulot ng matinding tensyon sa buong silid. Sige, ipagpatuloy mo lang, utal na sabi ni Dalisay, na mabilis na nag-ayos ng kanyang damit at lumabas ng classroom nang walang paalam. Naiwan si Hiraya kasama si Kulimlim. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa kanina.
Habang pinupunasan ni Kulimlim ang mga bintana, sinulyapan siya ni Hiraya. Sa pagkakataong ito, nahuli niya itong nakatingin sa kanya mula sa refleksyon sa salamin. Mabilis itong nag-iwas ng tingin, pero sapat na iyon. Sapat na para malaman ni Hiraya na ang lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang. Pagdating ng hapon, habang nasa faculty room, narinig niyang nag-uusap ang dalawang matandang janitor. "Kakaiba talaga yang si Kulimlim, ano?" sabi ng isa. "Laging mag-isa, hindi nakikipag-usap. Parang laging may malalim na iniisip." "Oo nga," sagot ng kausap, "pero masipag. At mukhang may pinanggagalingan. Taga rito lang daw yan sa baryo Mahinahon. Pero matagal na nawala. Ngayon lang ulit nagpakita." Pinakinggan ni Hiraya ang bawat salita at lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nang matapos ang araw, pagod na pagod si Hiraya, hindi dahil sa pagtuturo, kundi dahil sa emosyonal na pasanin. Ang tanging gusto niya ay umuwi at magkulong sa kanyang kwarto. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit at isinusukbit ang kanyang shoulder bag, may naramdaman siyang kakaiba sa loob nito. Isang piraso ng papel na hindi naman niya doon inilagay. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Isang maliit na piraso ng papel na tiniklop ng maayos. Binuksan niya ito. Mayroong 4 na salita na nakasulat sa magaspang na sulat kamay. 4 na salitang nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpabagsak sa kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. "Alam ko ang ginagawa ninyo." Ang piraso ng papel sa kamay ni Hiraya ay tila mas mabigat pa sa isang blok ng semento. Ang 4 na salitang iyon ay parang isang hatol, isang deklarasyon na ang lihim na pilit niyang ikinukubli ay hindi na kanya lamang. Ang takot na naramdaman niya kahapon ay napalitan ngayon ng isang rumaragasang sindak na may kasamang determinasyon. Kailangan niyang malaman kung sino at ano ang gusto ng taong ito. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa eskwela. Ang kanyang misyon, harapin ang anino na nagbabanta sa kanyang buhay. Hinanap ng kanyang mga mata si Kulimlim. Nakita niya ito sa likod ng lumang gymnasium, nag-iisa habang nagwawalis ng mga tuyong dahon. Ito na ang pagkakataon niya. Walang ibang tao sa paligid. Nilakasan niya ang kanyang loob at mabilis na lumapit dito. Ang bawat hakbang niya ay tila isang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Nang nasa harapan na niya ito, hindi siya nagsalita. Itinaas lamang niya ang kanyang nanginginig na kamay at ipinakita ang papel. Tumingin si Kulimlim mula sa papel patungo sa kanyang mga mata. Walang bakas ng pagkagulat sa mukha nito. Sa halip, isang bahagyang ngiti, isang malamig at kalkuladong ngiti, ang sumilay sa mga labi nito. "Magandang umaga, Ma'am Hira," sabi nito sa boses na kalmado, na lalong nagpanginig kay Hiraya. Ikaw ang naglagay nito sa bag ko," sabi niya. Hindi isang tanong, kundi isang akusasyon. Itinigil ni Kulimlim ang pagwawalis at isinandal ang walis sa pader. Hinarap siya nito ng buong buo. "Mabilis ka palang makatuklas, ma'am. Anong kailangan mo? Pera ba?" tanong ni Hiraya. Ang boses niya ay desperado. "Sabihin mo kung magkano. Susubukan kong..." Isang mahinang tawa ang kumawala kay Kulimlim. Isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. "Pera? Ma'am, ang pera madaling maubos. Ang impormasyon, ang kapangyarihan na hawak ko ngayon, mas mahalaga pa yan sa kahit anong halaga." Lumapit ito ng isang hakbang at kusa namang umatras si Hiraya. "Huwag kang mag-alala," sabi nito na parang nababasa ang takot sa kanyang muka. "Wala pa akong gagawing masama. Sa ngayon." Ang salitang kasamang
Sa ngayon, ay parang isang bombang naghihintay na sumabog. Ano ang gusto mo? Madiin niyang tanong. Simple lang, ma'am. Gusto ko lang ng isang maliit na pabor, sabi nito. At ang ngiti sa mukha nito ay nawala, napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Kailangan ko ng kopya ng final exam para sa mga graduating students. Bago pa man ito ma-finalize ni Principal Reyes. Napakunot ang noo ni Hiraya. Isang exam? Sa lahat ng bagay na pwede niyang hilingin, bakit iyon? Ito ay isang malinaw na paglabag sa etika. Isang bagay na maaaring ikasira ng kanyang lisensya, pero kumpara sa bigat ng kanyang sikreto, tila isang maliit na bagay. Bakit mo kailangan yon? Marami kang tanong, ma'am, sagot nito. Gawin mo na lang. Kapag naibigay mo sa akin, isipin mo na lang na ito ang unang bayad para sa aking pananahimik. Unang bayad. Ibig sabihin, may mga susunod pa. Pakiramdam ni Hiraya ay nalulunod siya sa kumunoy. Paano ko nalaman? Biglang sabi ni Kulimlim, na para bang sinasagot ang tanong na hindi niya binigkas. Inilabas nito ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Isang luma at gasgas na modelo. Ipinakita nito sa kanya ang screen. Isang litrato. Malabo at madilim, pero malinaw pa rin ang kuha. Siya at si Dalisay sa loob ng opisina ng prinsipal. Nakatalikod si Hiraya, pero si Dalisay ay nakaharap sa kamera at ang mga kamay nito ay nakahawak sa kanyang mga balikat sa paraang hindi nararapat para sa isang biyanan at manugang. Namilog ang mga mata ni Hiraya. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. May ebidensya ito. Alam mo, ma'am, pagpapatuloy ni Kulimlim habang ibinabalik ang telepono sa kanyang bulsa, may kwento tungkol sa isang ibon. Isang magandang ibon na nakakulong sa isang gintong hawla. Ang may-ari ng hawla ay isang makapangyarihang agila. Mahal na mahal ng agila ang ibon, pero ang pagmamahal niya ay hindi nagpapalaya. Bagkus ay nagkukulong. Ang ibon sa sobrang kalungkutan ay nagsimulang kumanta ng isang malungkot na awit. Isang awit na narinig ng isang abang uwak sa labas. Tinitigan siya ni Kulimlim ng diretso sa mata. Ikaw ang ibon, ma'am, at ako ang uwak na nakarinig ng lahat. Ang mga salitang iyon, ang talinghagang iyon, ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Naiintindihan nito ang lahat. Hindi lang ang relasyon nila ni Dalisay, kundi pati ang kanyang kalungkutan, ang kanyang kahinaan. Bago pa man makasagot si Hiraya, tumalikod na si Kulimlim na para bang tapos na ang usapan. Pero bago ito tuluyang umalis, huminto ito at lumingon muli sa kanya. Ang boses nito ay isang nakakakilabot na bulong. Pero huwag kang magkakamali, Ma'am Hira. Hindi lang ang kopya ng exam ang gusto ko sa'yo. Simula pa lang yan. Pumihit ito at lumapit sa kanya. Bumulong sa kanyang tainga na halos dampian ng labi nito ang kanyang balat. Ang bawat salita ay isang patak ng lason. Gusto kong maranasan ang lahat ng naranasan sa'yo ng mag-amang De Leon. At sa mga salitang iyon, tuluyan ng gumuho ang anumang pag-asang natitira kay Hiraya. Ito na. Ito na ang simula ng kanyang bangungot. Naiwan siyang nakatayo doon, nanginginig, hindi dahil sa lamig ng umaga, kundi dahil sa kasuklam-suklam na katotohanang siya ay bihag na. Hindi lang ng isang tao, kundi ng dalawa. Ang mga sumunod na araw ay naging isang buhay na impyerno para kay Hiraya. Ang bawat umaga ay hindi nasimula ng isang bagong araw,
kundi simula ng isa na namang yugto ng pagtitiis. Nabubuhay siya sa isang mundong may dalawang anino na patuloy na bumabantay sa kanya, dalawang demonyong may iba't ibang muka, ngunit parehong nagdudulot ng lason sa kanyang kaluluwa. Ang una ay si Kulimlim. Ang kanyang mga kilos ay naging mas mapangahas. Hindi na ito simpleng tagamasid lamang. Nagsimula na ang kanyang laro ng pusa at daga. Minsan, habang naglalakad si Hiraya sa isang bakanteng hallway, bigla na lang itong susulpot mula sa isang sulok. Haharangan ang kanyang daan at tititigan siya ng kanyang mga matang malamig. Walang salitang binibitawan, pero ang mensahe ay malinaw. Hawak kita sa leeg. Isang hapon, pagkatapos ng klase, habang nag-iisa na lamang si Hiraya sa faculty room, pumasok si Kulimlim. Isinara nito ang pinto at ang tunog ng pag-click ng lock ay parang kadenang ikinabit sa kanyang mga paa. "Nakuha mo na ba ang hinihiling ko, ma'am?" Tanong nito, habang dahan-dahang lumalapit. "Hindi pa," nanginginig na sagot ni Hiraya. Napaatras hanggang sa mapasandal siya sa kanyang mesa. "Mahirap. Hindi ko basta-basta makukuha yon. Lahat ng bagay nagagawan ng paraan kung gugustuhin." Sabi nito, ang boses ay mapanganib na kalmado. Itinukod nito ang dalawang kamay sa magkabilang gilid niya sa mesa at tuluyan siyang nakulong. Naamoy niya ang pawis nito na may halong amoy ng yosi. "O baka naman gusto mo nang malaman ng lahat ang sikreto mo? Ang sikreto ninyo ng magaling na prinsipal?" Ibinulong nito ang huling mga salita na may diin. At ang mainit na hininga nito sa kanyang pisngi ay nagdulot ng matinding pandidiri kay Hiraya. Gusto niyang sumigaw, manlaban. Pero ang takot na mabunyag ang lahat ay pumipigil sa kanya. Siya ay isang ibong naputulan ng mga pakpak. Ang pangalawang demonyo ay si Dalisay. Dahil sa takot kay Kulimlim, sinimulan ni Hiraya na iwasan ang kanyang biyenan. Hindi na niya sinasagot ang mga tawag nito sa gabi. Nagdadahilan siyang masama ang pakiramdam para hindi ito makapunta sa bahay. Ngunit ang pag-iwas niyang ito ay nagdulot lamang ng mas matinding reaksyon mula kay Dalisay. Ang dating malambing na pagkalinga ay naging isang mapag-angking pag-uugali. Isang araw, habang nakikipag-usap si Hiraya sa isang kapwa guro, si Ginoong Palma, tungkol sa lesson plan, biglang dumating si Dalisay. "Ginoong Palma, kailangan ka raw sa library," sabi nito sa isang boses na formal pero may underlying na awtoridad. Nang makaalis ang guro, hinarap siya ni Dalisay. Ang muka ay madilim. "Ano ang pinag-uusapan ninyo?" "Tungkol lang po sa klase, sir," sagot ni Hiraya. "Siguraduhin mo lang," mariin nitong sabi at hinawakan siya sa siko ng mahigpit. Hinila siya nito palayo sa mata ng mga tao. "Hiraya, sinabi ko sa'yo, ako ang bahala sa'yo. Huwag kang lalapit sa ibang lalaki. Hindi mo ba naiintindihan? Akin ka." Ang mga salitang "akin ka" ay parang isang paglalagay ng posas sa kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay isa siyang bagay, isang pag-aari na pinag-aagawan. Ang lalaking dati nag-alok sa kanya ng ginhawa ay siya na ngayong nagbibigay sa kanya ng kulungan. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang tanging kanlungan ni Hiraya ay ang mga tawag ni Sinag. Ngunit bawat pag-uusap nila ay nagiging isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. "Mahal, konting-konti na lang talaga.
Sabi ni Sinag isang gabi, ang boses ay puno ng pananabik. May bonus akong matatanggap. Uuwi ako ng mas maaga. Siguro next month, nandyan na ako. Surprise na lang dapat to. Pero hindi ko na matiis na hindi sabihin sa'yo. Ang balitang dapat sana'y magdudulot ng kaligayahan ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Heraya. Next month, isang buwan na lang. Ang oras ay unti-unting nauubos. Ang pader sa paligid niya ay pasikip ng pasikip. Sinubukan niyang maghanap ng tulong. Kinausap niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Clara, pero hindi niya magawang sabihin ang buong katotohanan. Clara, paano kung may nagawa kang isang malaking pagkakamali? Isang bagay na hindi mo na mababawi? Tanong niya habang nagkakape sila. Lahat naman tayo nagkakamali, Hira. Sagot ni Clara. Ang mahalaga ay harapin mo at itama. Ngunit paano niya itatama ang isang pagkakamaling tumitibok na sa loob ng kanyang sinapupunan? Bumalik siya sa bahay na mas lalong gulong-gulo ang isip. Wala siyang mapagsabihan. Wala siyang matakbuhan. Siya ay nag-iisa sa gitna ng dalawang demonyo. Pagpasok niya sa kanyang bahay, umupo siya sa dilim. Hindi binuksan ng ilaw. Ang katahimikan ay ang tanging karamay niya. Maya-maya, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi pamilyar. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay mula kay Kulimlim. Naglalaman ito ng isang address. Isang address ng isang mumurahing motel sa kabilang bayan. At sa ilalim nito, isang maikli ngunit nakakapangilabot na utos. Bukas ng gabi, huwag mo akong paghintayin. Nabitawan ni Hiraya ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay ang tanging ingay sa silid. Dumaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ang bangungot ay hindi na isang panaginip lamang. Ito ay nagkakaroon na ng petsa, oras at lugar. At wala siyang maisip na paraan para takasan ito. Ang mensahe ni Kulimlim ay isang ultimatum. Isang tanikalang humihila kay Hiraya patungo sa isang madilim na lugar kung saan tiyak na mamamatay ang kanyang kaluluwa. Isang buong gabi siyang hindi nakatulog. Ang bawat anino sa kanyang kwarto ay tila nag-aanyong halimaw. Ang bawat tunog ng hangin sa labas ay parang isang babala. Desperasyon. Iyon ang nararamdaman niya. Isang malalim at malamig na desperasyon. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, isang munting kislap ng paglaban ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Kung hihilahin man siya ni Kulimlim pababa sa impyerno, hindi siya sasama nang hindi nalalaman kung sino ba talaga ang demonyong kaharap niya. Ang takot ay nandoon pa rin. Ngunit ngayon, may kasama na itong galit. Bakit siya? Ano ang nagawa niya sa taong ito para paglaruan siya ng ganito? Kinabukasan sa eskwela, sa halip na gumawa ng paraan para makuha ang exam, ibang plano ang nasa isip ni Hiraya. Oras ng tanghalian, nang abala ang lahat, dahan-dahan siyang pumuslit patungo sa records room ng paaralan. Ang silid na iyon ay bihira ng buksan, puno ng mga lumang cabinet na naglalaman ng mga alikabok at mga kwento ng nakaraan. Gamit ang susi na nakuha niya mula sa isang drawer sa faculty room, binuksan niya ang pinto. Ang amoy ng lumang papel ay sumalubong sa kanya. Mabilis siyang kumilos. Hinanap niya ang mga cabinet na may etiketang employee records, non-teaching staff. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga folder
Hinahanap ang pangalang iyon, Kulimlim Vargas. Nahanap niya. Isang manipis na folder. Ang laman ay mga basic information lamang. Application form, NBI clearance. Walang anumang kahina-hinala. Ngunit hindi siya tumigil doon. Ang apelyidong Vargas ay tila pamilyar. Inisip niyang mabuti kung saan niya ito narinig noon, bago pa man dumating si Kulimlim. Bigla, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Sa halip na hanapin ang mga non-teaching staff, lumipat siya sa cabinet ng mga dating guro. Inactive files, teaching staff. Mas makapal ang mga folder dito, mas luma. Sinimulan niyang hanapin ang letrang V at doon, nakita niya ito. Isang folder na mas makapal kaysa sa iba. Ang pangalan, Ricardo Vargas. Binuksan niya ang folder. Si Ricardo Vargas ay isang guro sa math. Mahigit 20 taon nang nagtuturo sa paaralang marangal. Ang kanyang record ay puno ng mga papuri at parangal. Ngunit sa dulo ng lahat ng iyon, may isang dokumentong nakadikit. Isang notice of termination. Ang dahilan, grave misconduct and acts of immorality. Ang petsa, 10 taon na ang nakalipas. At ang pangalang nakapirma sa ilalim ng desisyon. Dalisay A. Reyes Principal. Napakunot ang noo ni Hiraya. Imoralidad? Isang respetadong guro? Tila may mali. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. May bamasa ang mga nakalakip na sulat, mga testimonya mula sa mga kapwa-guro na nagpapatunay sa kabutihan ni G. Vargas. Ngunit mayroon ding isang formal na reklamo mula sa isang bagong saltang guro noon na nagsasabing hinaras siya nito. Ang reklamong iyon ang naging basehan ng lahat. Para kay Hiraya, may kulang. Hindi nagtutugma ang mga kwento. Isinara niya ang folder at ibinalik ng maingat. Kailangan niya ng taong makakaalala. Isang taong matagal na sa eskwelahan. Si Mang Tonyo. Ang pinakamatandang janitor sa paaralan, malapit nang magretiro. Hinanap niya si Mang Tonyo sa paborito nitong tambayan, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa likod ng kantin. Mang Tonyo, pwede po ba kayong makausap saglit? Tanong ni Hiraya, sinubukang maging kalmado. Oo naman, Ma'am Hira. Ano po iyon? May itatanong lang po sana ako. Tungkol sa isang dating guro dito, si G. Ricardo Vargas po. Naaalala niyo po ba siya? Ang masayahing mukha ni Mang Tonyo ay biglang naging seryoso. Ibinaling nito ang tingin sa malayo. Ricardo! Oo naman. Isa sa pinakamabait at pinakamagaling na guro na nakilala ko dito. Kawawa ang taong iyon. Bakit po? Ano po ba talaga ang nangyari? Nagbuntong hininga si Mang Tonyo. Sismis lang ang narinig ko, ma'am. Pero ang sabi-sabi na pag-initan daw siya ni Sir Dalisay. May posisyon daw na gustong makuha ni G. Vargas na para rin pala kay Sir Dalisay noon. Tapos bigla na lang lumabas yang issue ng panghaharas. Ang nagreklamo, umalis din agad pagkatapos matanggal si Ricardo. Parang planado ang lahat. Parang planado ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Hiraya. Ang pinakamasakit, pagpapatuloy ni Mang Tonyo, ay ang epekto sa pamilya niya. May isa siyang anak na lalaki. Tinedyer pa lang noon. Laging nakabuntot sa ama niya. Pangarap din maging guro.
Pagkatapos ng iskandalo, hindi na kinaya ni Ricardo, inatake sa puso. Namatay sa sama ng loob. Ang pamilya, nawala na lang na parang bula. Isang anak na lalaki. Sa sandaling iyon, lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa isipan ni Hiraya. Ang apelyido, ang galit, ang pagpili sa kanya bilang instrumento, ang pag-target kay Dalisay. Si Kulimlim ay anak ni Ricardo Vargas. Isang malamig na takot, mas matindi pa sa naramdaman niya dati, ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito simpleng pangingikil. Hindi ito simpleng pagnanasa. Ito ay paghihiganti. At siya, si Hiraya, ay hindi lang isang biktima. Siya ang magiging sandata na gagamitin ni Kulimlim para wasakin ang taong sumira sa kanyang ama. Siya ang nasa gitna ng isang matagal ng gera. Nang hapong iyon, hinintay niya si Kulimlim sa parehong lugar kung saan sila unang nag-usap. Nang dumating ito, ang ekspresyon sa mukha ni Hiraya ay hindi na takot, kundi isang mapait na pagkaunawa. "Alam ko na," sabi niya. Ang boses ay matatag, sa kabila ng panloob na panginginig. "Alam ko na kung sino ka." Hindi nagulat si Kulimlim. Muli, ang malamig ng ngiting iyon. "Magaling. Akala ko ay mas matatagalan ka pa. Anak ka ni Ricardo Vargas." Tumango ito at sa isang saglit, nakita ni Hiraya ang isang kislap ng sakit sa mga mata nito bago ito muling natabunan ng galit. "Mabuti," sabi ni Kulimlim. Ang boses ay puno ng lason. "Para alam mo na hindi lang ikaw ang biktima rito, pero ikaw ang magiging sandata ko para wasakin siya." Ang pagkatuklas sa tunay na motibo ni Kulimlim ay nag-iwan kay Hiraya sa isang kalagayang mas masahol pa kaysa dati. Hindi na siya simpleng biktima ng isang oportunista. Siya ngayon, ay isang pyesa sa isang laro ng paghihiganti, isang bala sa isang baril na nakatutok sa puso ng pamilyang unti-unti na ring nagiging kanya. Ang ultimatum ni Kulimlim, ang banta ng motel, ay nanatiling nakabitin sa ere na parang isang matalim na espada. Sa sumunod na araw, ang bawat anino sa paaralan ay tila humahaba at ang bawat bulungan sa hallway ay parang isang akusasyon. Pinilit ni Hiraya na maging abala, na ibaling ang kanyang atensyon sa pagtuturo. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nag-iisip siya ng paraan para makatakas. Pwede siyang mag-resign. Pwede siyang lumayo. Ngunit paano ang kanyang dinadalang bata? Paano niya haharapin si Sinag? Dahil sa bigat ng kanyang problema, nagpasya siyang harapin ang isa sa kanyang mga demonyo. Kailangan niyang itigil ang pag-iwas kay Dalisay. Hapon na nang kumatok siya sa pinto ng opisina ng prinsipal. "Pumasok," sabi ng boses mula sa loob. Nakaupo si Dalisay sa likod ng kanyang malaking mesa, abala sa pagpirma ng mga dokumento. Nang makita siya nito, isang ngiti ang agad na sumilay sa mga labi nito. Ngunit napansin din nito ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Hiraya. "Hira, maupo ka," alok nito. Hindi umupo si Hiraya. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. "Kailangan nating itigil ito." Nawala ang ngiti ni Dalisay. "Ang alin?" "Ito," sabi ni Hiraya. Ikinumpas ang kamay sa pagitan nilang dalawa. "Ang anumang namamagitan sa atin. Mali ito. Sir Dalisay, biyenan kita. Manugang mo ako. Asawa ako ng anak mo."
Ang bawat salita ay isang paalala, hindi lang para kay Dalisay, kundi para na rin sa kanyang sarili. Tumayo si Dalisay at lumapit sa kanya. Hindi ba't huli na para sabihin iyan? Mahinahon ngunit may pahiwatig ng panunumbat nitong sabi. Hiraya, alam nating pareho na may nararamdaman tayo para sa isa't isa. Hindi mo maitatago yan. Hindi. Mabilis niyang sagot, umiling-iling. Nagkamali ako. Nalungkot. Nangulila. Pero hindi pag-ibig ang nararamdaman ko. Pagsisisi. Isang madilim na anino ang dumaan sa mga mata ni Dalisay. Pagsisisi? Iyan ba ang tingin mo sa lahat ng ito? Kailangan na pong matapos. Pakiusap ni Hiraya. Bago pa man may makatuklas. Bago pa man masira ang lahat. Hindi niya sinabi ang tungkol kay Kulimlim. Natatakot siyang kapag ginawa niya iyon. Mas lalong gugulo ang lahat. Baka gumawa si Dalisay ng isang bagay na pagsisisihan nilang lahat. Ngunit ang pakiusap niya ay tila walang epekto. Ang nakita niya sa mga mata ni Dalisay ay hindi pagsang-ayon, kundi pagkadismaya at isang tila nagbabantang posesibong ugali. Ang pagtanggi niya ay hindi nakapagpalaya sa kanya, bagkus ay mas lalo lang humigpit ang hawlang hindi niya nakikita. Umalis si Hiraya sa opisina na mas lalong mabigat ang dibdib. Wala siyang kakampi. Ang dalawang lalaking sangkot sa gulo ng kanyang buhay ay parehong ayaw siyang pakawalan. Gabi na nang makauwi siya. Ang bahay na dati simbolo ng kanyang pangarap, kasama si Sinag ay tila isa na ngayong malamig at malungkot na lugar. Umupo siya sa sofa, niyakap ang kanyang mga tuhod, at hinayaan ang sariling umiyak. Umiyak siya para sa kanyang pagkakamali, para sa kanyang katangahan, para sa buhay na nawala sa kanya, at para sa batang nasa sinapupunan niya, na walang kamalay-malay sa kaguluhang dinulot ng kanyang pagdating. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, muling umilaw ang kanyang telepono. Isang mensahe na naman. Nanginginig niyang kinuha ito. Iniisip na ito na ang huling babala mula kay Kulimlim. Isang paalala sa kanilang tagpuan. Ngunit hindi. Ang mensahe ay mula kay Sinag. Ang puso ni Hiraya ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Ang mensahe ay hindi ang karaniwang, "Kumusta ka na?" o "I miss you." Ito ay isang mensaheng nagpatigil sa kanyang mundo. "Surprise, mahal. Nasa taxi na ako. See you in 30 minutes. I miss you so much." Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Hiraya. Nabitawan niya ang telepono. 30 minutes. 30 minuto. Ang asawa niyang dapat sana'y uuwi pa sa susunod na buwan ay paparating na. Ngayon na. Ang panik ay gumapang sa kanyang buong sistema. Isang makamandag na ahas na pumupulupot sa kanyang puso at baga. Hindi siya makahinga. Tumingin siya sa paligid ng bahay. Ang mga litrato nila, ni Sinag sa pader. Ang mga unan sa sofa. Ang bawat sulok na puno ng mga alaala. Ang lahat ng iyon ay magiging isang lugar ng pagtutuos. Paano niya itatago ang kanyang lumalaking tiyan? Paano niya ipapaliwanag ang kanyang pamumutla at pagkabalisa? Paano niya haharapin ang asawang puno ng pagmamahal at pananabik habang siya ay puno ng kasinungalingan at pagkakasala? Wala pang 30 minuto. Isang tunog ang pumutol sa kanyang nagwawalang isipan. Isang tunog na simple, ngunit para sa kanya ay kasing lakas ng isang kulog. Ang tunog ng doorbell. Ding-dong. Napatayo si Hiraya. Ang mga tuhod ay nanginginig. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang bawat hakbang
ay isang mabigat na paghatak. Sumilip siya sa maliit na butas, sa peephole. At doon, nakita niya ito. Ang mukha ng kanyang asawa, nakangiti ng malapad. May hawak na isang buke ng bulaklak. Ang mga mata ay kumikinang sa pananabik at pag-ibig. Si Sinag, ang kanyang asawa, ay nasa labas na ng pinto. Ang puso ni Hiraya ay tila huminto sa pagtibok. Ito na. Ang bagyo ay dumating na. Ang bawat segundo habang nakatayo si Hiraya sa likod ng pinto ay parang isang walang hanggan. Ang masayang mukha ni Sinag sa peephole ay isang imahe ng paraisong hindi na niya maaaring angkinin. Huminga siya ng malalim, pinilit na ayusin ang gusot sa kanyang mukha at dahan-dahang pinihit ang seradura. Pagbukas ng pinto, ang matamis ng ngiti ni Sinag ay parang isang sikat ng araw na tumama sa kanya. Mahal, sabi nito, at sa isang iglap ay nayakap siya ng mahigpit. Ang yakap na isang taon niyang hinintay-hintay. Ang yakap na dapat sana'y magbibigay sa kanya ng ginhawa at seguridad. Ngunit ngayon, ito ay parang isang nagbabagang bakal. Ang katawan ni Hiraya ay nanigas. Hindi niya magawang iganti ang yakap. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakababa sa kanyang tagiliran. Ang mga palad ay nanlalamig sa pawis. Naramdaman ni Sinag ang paninigas ng kanyang katawan. Bahagya itong kumalas sa yakap at tiningnan siya. May kaunting pagtataka sa mga mata. Okay ka lang, mahal. Namutla ka yata. Sobra ka bang na-surprise? Mabilis na tumango si Hiraya. Pinilit na ngumiti. Oo, mahal. Nabigla lang ako. Akala ko sa susunod na buwan ka pa. Sobrang saya ko na nandito ka na. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan. At ang lasa nito ay mapait sa kanyang dila. Pumasok si Sinag sa loob, bitbit ang kanyang mga maleta at ang buke ng bulaklak. Agad na napuno ng kanyang presensya ang maliit na bahay. Ang kanyang tawa, ang kanyang boses, ang kanyang amoy. Para kay Hiraya, para siyang isang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Namiss ko tong bahay natin, sabi ni Sinag habang inilalapag ang mga gamit. Pero higit sa lahat, namiss kita. Tubang tini sa meet and pee. Lumapit itong muli at hinalikan siya sa panoo. Sa pagkakataong ito, hindi napigilan ni Hiraya na bahagyang mapaatras. Hindi pa man nakakapag-react si Sinag. May isa na namang kumatok sa pinto. Nagkatinginan sila. May inaasahan ka bang bisita? Tanong ni Sinag. Umiling si Hiraya at isang masamang premonisyon ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at binuksan ito. Nakatayo doon si Dalisay. May bitbit na isang bayong ng mga prutas. Ang muka ay naglalarawan ng perpektong ama na nag-aalala. Hira, nakita kong bukas ang ilaw, kaya naisip kong dumaan. Okay ka lang ba? Natigil ito nang makita si Sinag sa likuran ni Hiraya. Sinag! Anak! Ang pagkagulat sa mukha ni Dalisay ay napalitan ng tuwa. Anak! Anong ginagawa mo rito? Anong sorpresa ito? Nagmano si Sinag sa kanyang ama. Pa, naisipan ko pong sorpresahin si Hira. Kakarating ko lang po. Napakagandang sorpresa nga. Sabi ni Dalisay. Tumingin mula kay Sinag patungo kay Hiraya. At sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga matang iyon, nakita ni Hiraya ang isang babala, isang mabilis na mensahe. Umakting ka ng maayos.
Ang hapunan ng gabing iyon ay naging isang perpektong dula-dulaan. Si Dalisay ay nagpaiwan. Sa ibabaw ng mesa, ang lahat ay masaya. Si Sinag ay walang tigil sa pagkukwento tungkol sa kanyang buhay sa Saudi. Si Dalisay ay ang mapagmahal na ama, nagtatanong at nakikinig. At si Hiraya ay ang mabuting asawa, naghahain ng pagkain, tumatawa sa mga tamang pagkakataon, ngunit sa loob niya, ang bawat subo ng kanin ay parang bubog na kanyang nilulunok. Ang hangin ay puno ng tensyon na siya lang at si Dalisay ang nakakaramdam. Bawat sulyap, bawat pagtama ng kanilang mga kamay kapag inaabot ang ulam ay parang isang kuryenteng nagdudulot ng takot at pandidiri kay Hiraya. "Kamusta naman ang trabaho mo sa eskwelahan? Mahal?" tanong ni Sinag. At halos mabilaukan si Hiraya. Sina Ma'am Trisha, si Sir Palma, kamusta sila? O okay lang naman sila. Ganun pa rin. Pilit niyang sagot. Wala bang bago? Baka may bagong janitor na naman kayo dyan na mukhang ex-convict? Biro ni Sinag. Naaalala ang isang dati nilang pinagtawanan. Halos mabitawan ni Hiraya ang kanyang kutsara. Nag-angat ng tingin si Dalisay, seryoso ang muka. Ang mga tauhan sa eskwelahan ay maayos lahat, anak. Pinipili ko sila ng mabuti. Ang usapan ay nailihis, ngunit ang panganib ay nanatili. Nang matapos silang kumain, habang nagliligpit si Hiraya ng mesa, lumapit si Sinag mula sa likod. Niyakap siya. Mahal, may isa pa akong sorpresa sa'yo. May kinuha ito mula sa isang paper bag, isang damit, isang magandang maternity dress na kulay light blue. Para ready na tayo sa susunod na hakbang, nakangiting sabi ni Sinag. Ang mga mata ay puno ng pangarap. Para kapag nabuo na natin si baby, may magagamit ka na agad. Ang damit. Ang damit para sa isang ina. Ang damit para sa batang nasa kanyang sinapupunan. Isang batang hindi niya tiyak kung kanino. Pakiramdam ni Hiraya ay sasabog ang kanyang dibdib. Halos mabitawan niya ang damit. Ang kanyang ngiti ay isang masakit na pagpilipit ng kanyang mga labi. Salamat, mahal. Ang ganda. Sa gitna ng sandaling iyon, biglang nag-vibrate ang telepono ni Hiraya na naiwan niya sa ibabaw ng mesa. Umilaw ang screen. Isang text message. Bago pa man niya ito makuha, natural na napasulyap si Sinag sa screen. Nakita nito ang pangalan ng nag-text. Isang pangalang kakaiba. Isang pangalang hindi pamilyar. Kumunot ang noo ni Sinag. Tumingin ito mula sa telepono patungo sa kanya. Ang inosenteng pagtataka ay malinaw sa kanyang mukha. Sino si Kulimlim? Mahal? Ang tanong ni Sinag ay binitiwan sa hangin na may bigat ng isang bato. Simple, inosente, ngunit para kay Hiraya. Ito ang tunog ng isang bombang malapit ng sumabog. Ang pangalang Kulimlim ay umaling-awngaw sa loob ng kanilang tahanan. Isang pangalang hindi dapat marinig, lalo na mula sa bibig ng kanyang asawa. Sino? Pautal na tanong ni Hiraya. Nagbabaka sakaling mali lang ang kanyang narinig. Kulimlim, ulit ni Sinag. Kinuha ang telepono at ipinakita sa kanya ang screen. Nag-text siya. Sino siya, mahal? Estudyante mo ba? Si Dalisay, na kanina'y tahimik na nakaupo, ay napatayo. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Naramdaman niyang may panganib sa hangin. Isa siyang staff sa school. Mabilis na palusot ni Hiraya
Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol. Nagpapatulong lang tungkol sa isang event. Ang kasinungalingan ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason. Tiningnan siya ni Sinag, tila tinatanggap ang kanyang sagot. Ngunit bago pa man nito maibalik ang telepono, umilaw muli ang screen. Isang panibagong mensahe mula sa parehong numero. Ngunit hindi na ito text. Isa itong notification ng isang media file. Dahil sa kuryosidad, pinindot ito ni Sinag. Ang mundo ni Sinag ay isang masayang lugar. Pagkatapos ng isang taong pagtitiis at pangungulila, sa wakas ay kasama na niya ang kanyang asawa. Ang pagod ay nawala, napalitan ng purong kaligayahan. Ang text message ay isang maliit na aberya lang. Isang bagay na madaling kalimutan. Ngunit ang bagong message, isang video. Siguro ay isang nakakatawang video lang mula sa kaibigan ng kanyang asawa. Pinindot niya ang play. Ang video ay maikli. Halos 10 segundo lang. Malabo ang kuha. Tila kinunan mula sa siwang ng isang pinto. Ngunit ang mga tao sa loob ay hindi maikakaila. Ang lokasyon, ang opisina ng prinsipal. Pamilyar sa kanya ang bawat sulok niyon. Ang mga tao, ang kanyang ama, si Dalisay Reyes, at ang kanyang asawa, si Hiraya. Ang eksena, ang kanyang ama ay nakayakap sa kanyang asawa. Hindi isang yakap ng biyenan sa manugang. Ito ay isang yakap na puno ng pagnanasa. Nakita niya ang paggalaw ng mga labi ng kanyang ama. Bumubulong ito sa tainga ni Hiraya. Pagkatapos dahan-dahan nitong hinalikan ang kanyang asawa sa mga labi. Ang video ay natapos. Ngunit para kay Sinag, paulit-ulit itong naglalaro sa kanyang isipan. Ang mundo niya ay hindi gumuho. Ito ay sumabog na walang tunog. Ang masayang lugar na tinitirhan niya, ilang segundo lang ang nakalipas, ay naging isang itim na kawalan. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay huminto. Ang telepono sa kanyang kamay ay biglang bumigat na parang isang bloke ng semento. Ang katahimikan. Iyon ang pinakanakakatakot na bagay. Hindi sumigaw si Sinag. Hindi ito nagmura. Nanatili itong nakatitig sa screen ng telepono. Ang muka ay walang emosyon. Para itong isang estatwang gawa sa yelo. Dahan-dahan ibinaba nito ang telepono sa mesa. Ang bawat kilos ay mabagal at kalkulado. Pagkatapos, itinaas nito ang kanyang tingin. Tumingin ito sa kanya. Ang mga matang kanina lang ay puno ng pagmamahal at pananabik, ay ngayon ay blanko, malamig, at walang buhay. Para siyang tumitingin sa isang estranghero. Pagkatapos, tumingin ito sa kanyang ama. Ano to? Tanong ni Sinag. Ang boses niya ay hindi malakas. Ito ay mahina, basag, at mas masakit pakinggan kaysa sa anumang sigaw. Anak, magpapaliwanag ako. Simula ni Dalisay, humakbang palapit. Huwag kang lalapit sa akin, utos ni Sinag. At sa unang pagkakataon, isang kislap ng nagngangalit na galit ang lumitaw sa mga mata nito. Humarap itong muli kay Hiraya. Ang katahimikan ay nabasag na. At ang namumuo ay isang bagyong hindi na mapipigilan. Sabihin mo sa akin ang totoo, sabi ni Sinag. Ang bawat salita ay may diin. Lahat. Sa puntong iyon, bumigay na si Hiraya. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata na parang isang sirang dam. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan, takot, at pagkakasala
ay sumabog palabas. Patawarin mo ako, Sinag. Patawad. Humahagulgol niyang sabi. Nalungkot ako. Nag-iisa. Hindi ko sinasadya. Sagutin mo ako! Sigaw ni Sinag. At ang boses nito ay tuluyan ng nabasag, na puno ng sakit at puot. Totoo! Sigaw din ni Hiraya. Totoo ang lahat. May nangyari sa amin. Patawarin mo ako. Ang pag-amin na iyon ay ang mitsyang nagpasiklab sa lahat. Ngunit may isa pa. Ang huling pako sa kabaong. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, nasabi niya ang sikretong sisira sa lahat. At buntis ako, Sinag, sabi niya. Ang boses ay halos hindi na marinig. Buntis ako at hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang ama. Iyon na yon. Ang kontrol ni Sinag ay tuluyan ng nawala. Ang sakit ay naging purong, walang halong galit. Sa isang sigaw na puno ng pagkasuklam, sinugod niya hindi si Hiraya, kundi ang kanyang ama. Traidor! Sinuntok niya si Dalisay sa muka. Bumagsak ang matanda sa sahig. Pinagsusuntok niya ito, paulit-uli, na parang isang hayop na nasugatan. Ang galit ng isang anak na pinagtaksilan. Ang sakit ng isang asawang niloko. Lahat ay ibinuhos niya sa bawat suntok. Anak, tama na, sigaw ni Dalisay. Sinusubukang protektahan ang kanyang sarili. Wala akong ama na katulad mo. Nagkagulo ang lahat. Nagliparan ang mga upuan. Nabasag ang mga plato. Ang mga sigaw ni Hiraya na umaawat ay nawala sa gitna ng karahasan. Ang dating masayang tahanan ay naging isang larangan ng digmaan. Matapos ang ilang sandali, tila naubos ang lakas ni Sinag. Tumayo ito, humihingal. Ang mga kamay ay may bahid ng dugo ng sarili niyang ama. Tiningnan niya ang pagkawasak sa paligid niya. Tiningnan niya ang kanyang amang nakahandusay sa sahig. At sa huli, tiningnan niya si Hiraya. Ang tingin niya ay puno ng isang bagay na mas masahol pa sa galit, puot at pandidiri. Pinalayas mo ako sa sarili kong pamamahay, sabi niya. Ang boses ay malamig at patay. Simula ngayon, wala ka ng asawa at wala na rin siyang anak. Tumalikod si Sinag. Kinuha niya ang susi ng kotse sa mesa. Hindi na niya kinuha ang kanyang mga gamit. Hindi na siya lumingon pa. Binuksan niya ang pinto, lumabas, at isinara ito ng nanani ng malakas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay ang huling tunog na narinig ni Hiraya. Bago tuluyang gumuho ang kanyang mundo, iniwan siya at si Dalisay sa gitna ng mga guho ng kanilang mga kasalanan. Ang katahimikan na sumunod sa pag-alis ni Sinag ay mas nakabibingi kaysa sa mga sigaw at pagbasag ng mga gamit kanina. Ang bahay ay parang isang larawan ng digmaan, mga nabasag na pinggan, mga natumbang upuan, at ang amoy ng alak mula sa nabasag na bote. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Hiraya ay nakaupo sa sahig, nakayakap sa kanyang mga tuhod, habang si Dalisay ay dahan-dahang bumabangon, hawak ang kanyang duguan at namamagang labi. Walang nagsalita. Anong sasabihin pa? Ang lahat ay nasabi na. Ang lahat ay nasira na. Kinabukasan, kumalat ang balita na parang isang wildfire, hindi malinaw kung paano, marahil ay sa mga kapitbahay na nakarinig ng gulo. O marahil ay may ibang gumalaw ng mga pyesa sa likod ng lahat. Ang iskandalo ng prinsipal ng paaralang marangal at ng kanyang manugang
ay naging usap-usapan sa buong baryo mahinahon. Ang pagpasok ni Hiraya sa eskwela ng araw na iyon ay isang parusa. Ang bawat sulyap mula sa mga kapwa guro ay parang isang paghusga. Ang bawat bulungan na naririnig niya sa kanyang pagdaan ay parang mga batong ipinupukol sa kanya. Narinig mo ba? Kawawang sinag. Nagpakahirap sa abroad. Tapos iyon lang pala ang daratnan. Ang prinsipal pa talaga. Walang patawad. Siya ay naging isang palabas. Isang makasalanang ipinaparada sa harap ng lahat. Ang kanyang classroom, na dati niyang santuwaryo, ay naging kanyang selda. Hindi nagtagal, dumating ang opisyal na sulat mula sa school board. Isang sobrang kulay brown na naglalaman ng kanyang kapalaran. Preventive suspension. Iyon ang nakasaad habang iniimbestigahan ang grave misconduct na isinampa laban sa kanila ni Dalisay. Hindi na siya nagulat. Ito ay isang bagay na inaasahan na niya. Ang pagkawala ng kanyang trabaho, ng kanyang dignidad, ay bahagi ng kabayaran. Nakita niya si Dalisay sa huling pagkakataon sa hallway ng eskwelahan. Hindi na ito ang makapangyarihan at respetadong prinsipal. Ang kanyang tindig ay kuba, ang kanyang muka ay guhit-guhit ng hiya at pagsisisi. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, wala ng pagnanasa o pag-aangkin. Ang nakita niya ay isang matandang lalaking nawalan ng lahat, ng anak, ng reputasyon, ng sariling respeto. Nag-iwas sila ng tingin at nagpatuloy sa magkaibang direksyon. Napilitan si Hirayang lisanin ang bahay na pinundar nila ni Sinag. Ang bawat sulok ay puno ng masasayang alaala na ngayon ay nilason na ng katotohanan. Habang nag-iimpake siya ng kanyang mga damit, ang bawat piraso ay may dalang alaala. Isang masakit na paalala ng buhay na hindi na niya maibabalik. Nangailangan siyang humanap ng bagong matitirhan. Lumipat siya sa isang maliit na kwarto sa isang boarding house sa kabilang bayan, isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan maaari siyang maging anonymous. Ang kanyang mundo ay lumiit mula sa isang masayang tahanan patungo sa 4 na sulok ng isang kwartong walang laman. Dito, sa gitna ng kanyang kalungkutan at pag-iisa, sinimulan niyang harapin ang katotohanan. Wala na siyang trabaho, wala na siyang asawa, wala na siyang pamilya. Ang tanging mayroon siya ay ang maliit na buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang buhay na simbolo ng kanyang pagkakasala, ngunit siya ring tanging dahilan para bumangon siya sa umaga. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, may kumatok sa kanyang pinto. Nagulat siya. Sino ang pupunta sa kanya dito? Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang isang pamilyar na mukha. Si Kulimlim. Hindi siya nakaramdam ng takot. Hindi na. Parang naubos na ang lahat ng emosyon sa kanyang katawan. Tiningnan niya lang ito. Naghihintay. Nalaman ko kung saan ka lumipat, sabi ni Kulimlim. Ang boses nito ay iba na. Wala na ang dating panunuya. Hindi sumagot si Hiraya. Tapos na. Pagpapatuloy nito, ang tingin ay nakatuon sa malayo. Sira na ang pangalan niya. Tinanggalan na siya ng lahat ng bagay na ipinagmamalaki niya. Ang hustisya para sa tatay ko, nakuha ko na. Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang isang bagay na maliban sa galit sa mga mata nito. Isang bakas ng kalungkutan, ng isang taong nawalan din. Hindi ko sinadya na madamay ka ng ganito, sabi nito.
Ang boses ay halos isang bulong. Pero kailangan kong gawin. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Ang demonyong nagdulot ng kanyang bangungot ay naglaho na. Iniwan siya sa resulta ng kanyang paghihiganti. Pagkatapos ng ilang linggo, dumating ang isang sulat. Hindi ito mula sa school board. Ang sobre ay mas formal. Nang buksan niya ito, nalaman niyang galing ito sa isang law office. Ito ay mula sa abogado ni Sinag. Ang sulat ay maikli at direkta. Isang formal na abiso na sinimulan na ni Sinag ang proseso ng annulment. At isang kahilingan. Pagkatapos niyang isilang ang kanyang dinadalang bata, kailangan niyang sumailalim sa isang DNA test para matukoy ang pagiging ama nito. Nagagamitin para sa mga legal na usapin sa hinaharap. Hawak ni Hiraya ang sulat. Ang manipis na papel ay tila isang bakal na humahampas sa kanya. Ang unos ay tapos na. Ngunit ang mga resulta nito ay ngayon pa lang nagsisimulang magparamdam. Ang huling tanong na pilit niyang tinatakasan ay ngayon ay isang legal na utos na kailangan niyang harapin. Sino nga ba ang ama? Ang sagot ay nakasalalay sa isang pagsubok. Isang pagsubok na magdidikta sa kinabukasan hindi lang niya, kundi ng batang malapit nang dumating sa mundong ito. Lumipas ang mga buwan na parang isang mahabang panaginip na malabo at mapanglaw. Iniwan ni Hiraya ang bayang naglalaman ng lahat ng pait at lumipat sa isang malayong probinsya kung saan tuluyan na siyang naging isang anino. Ang pera mula sa kanyang naipong sahod ay unti-unti niyang ginamit para mabuhay. Isang maliit na apartment, pagkain, at ang mga pangangailangan para sa kanyang pagbubuntis. Ang bawat araw ay isang pakikibaka. May mga umagang gigising siyang yakap-yakap ang unan. Umiiyak dahil sa pangungulila sa buhay na nawala. May mga gabing hindi siya makatulog, binabagabag ng mga alaala ng kanyang pagkakamali. Ngunit sa gitna ng lahat ng kadiliman, may isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang bawat sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang bawat paggalaw ay isang paalala na hindi siya nag-iisa. Ang buhay na dinadala niya, na dati simbolo ng kanyang kasalanan, ay unti-unting nagiging kanyang tanging pag-asa. Sa mga pagbisita niya sa isang maliit na health center, mag-isa niyang pinapakinggan ang tibok ng puso ng kanyang anak. Sa mga gabing kinakausap niya ang kanyang tiyan, nararamdaman niya ang isang uri ng pagmamahal na dalisay at walang kapantay, ang pagmamahal ng isang ina. Nagsimula siyang maghanap ng maliliit na trabaho online, tulad ng pagtatype at transcription. Sapat lang para may pambili ng gatas at mga gamit ng sanggol. Ang dating guro na may mataas na pangarap ay ngayon ay isang babaeng handang gawin ang lahat para sa kanyang magiging anak. Ang prosesong ito ay masakit, ngunit ito rin ay naghilom sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Natutunan niyang hanapin ang kanyang halaga hindi sa opinyon ng iba, kundi sa lakas na natuklasan niya sa kanyang sarili. Dumating ang araw ng kanyang panganganak. Mag-isa niyang hinarap ang lahat ng sakit at hirap. At nang sa wakas ay marinig niya ang unang iyak ng kanyang anak, isang malusog na babae, ang lahat ng pait sa kanyang puso ay tila nahugasan ng mga luha ng kaligayahan. Habang yakap niya ang maliit na anghel, ipinangako niya sa kanyang sarili na poprotektahan niya ito mula sa lahat ng sakit na idinulot ng mundong ito sa kanya. Pinangalanan niya itong Tala dahil para sa kanya, ito ang kanyang bituin sa pinakamadilim niyang gabi. Alinsunod sa legal na kasunduan, kinailangan niyang ipaalam sa abogado ni Sinag
ang tungkol sa kapanganakan ni Tala at kasunod noon ang pag-schedule ng kinatatakutang araw, ang araw ng DNA test. Dumating ang araw na iyon. Sa isang maliit na klinika, nagkita-kita silang muli. Naunang dumating si Sinag. Ang dating masayahing mukha nito ay napalitan ng pait at pagod. Ang mga mata nito ay may malalalim na eye bags. Nang makita siya nito, walang emosyon ang kanyang mukha. Tumingin ito sa sanggol na dala-dala niya. At sa isang saglit, isang kislap ng kung anong emosyon, pananabik, sakit, galit, ang dumaan sa mga mata nito. Bago ito muling naging malamig, pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang isang taong hindi niya inaasahan. Si Dalisay. Mas matanda ito ng 10 taon kaysa sa huli niyang pagkikita. Ang buhok nito ay halos puti na lahat. Ang dating awtoridad sa kanyang tindig ay wala na. Napalitan ng isang anyo ng pagpapakumbaba at pagsisisi. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Sinag sa ama. Hindi ito tinitingnan. Karapatan ko ring malaman. Mahinang sagot ni Dalisay. Ang tingin ay nakatuon kay Hiraya at sa sanggol. Hindi na sila nag-usap pa. Tahimik silang naghintay habang isinasagawa ang proseso. Pagkatapos, sinabi sa kanila na ang resulta ay lalabas sa loob ng ilang oras. Ang 3 taong pinagbuklod at winasak ng iisang pagkakamali ay naupo sa magkakahiwalay na sulok ng waiting area ng klinika. Bawat isa ay bilanggo ng sarili nilang mga iniisip. Para kay Hiraya, ang bawat minuto ng paghihintay ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pinagmamasdan niya si Tala na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Walang kamalay-malay sa bigat ng sitwasyong nakapalibot sa kanya. Para kanino nga ba ang katotohanan ito? Para sa 2 lalaking naghihintay ng kanilang hatol? O para sa kanya? Para malaman kung kaninong dugo ang nananalaytay sa ugat ng kanyang anak. Pagkalipas ng halos 3 oras, lumabas ang isang nurse. May hawak na isang selyadong brown envelope. Ang sobreng iyon. Ang sobreng naglalaman ng katapusan ng lahat ng tanong. Para po kay Ginang Hiraya Alcantara, sabi ng nurse. Nanginginig na tumayo si Hiraya. Ang mga mata ni Sinag at ni Dalisay ay nakatutok sa kanya, puno ng pananabik at takot. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Ang papel ay malamig sa kanyang mga daliri, ngunit ang bigat nito ay parang isang bato. Huminga siya ng malalim at tumingin sa 2 lalaki. Si Sinag, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Nakikita niya sa mga mata nito ang pagnanais na sana sa kanya ang bata, para kahit paano'y may isang piraso ng kanilang pagmamahalan na totoo pa rin. Si Dalisay, ang lalaking naging simbolo ng kanyang kahinaan at pagkakamali. Nakikita niya sa mga mata nito ang desperadong paghahanap ng kapatawaran. Ang pag-asang ang bata ang magiging daan niya para makabawi sa lahat ng kanyang kasalanan. Pareho silang naghihintay ng kasagutan. Isang kasagutan na magbibigay linaw sa lahat. Ngunit habang tinititigan ni Hiraya ang mahimbing na mukha ng kanyang anak, isang biglaang realisasyon ang tumama sa kanya na parang kidlat. Ang kasagutang ito, para kanino ba talaga? Ano ang maidudulot nito? Kung si Sinag ang ama, mabubuo ba ulit ang kanilang pamilya na winasak na ng pagtataksil? Kung si Dalisay naman, habang buhay bang mabubuhay ang kanyang anak sa anino ng isang kasalanang hindi naman nito ginawa?
Ang resulta sa loob ng sobreng iyon ay hindi magpapalaya sa kanila. Ito ay isang kadena na habambuhay na magtatali sa kanyang anak sa isang nakaraang puno ng sakit at pait. At sa sandaling iyon, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Ang tunay na pagpapalaya ay hindi matatagpuan sa loob ng sobreng iyon. Tumingin siya sa dalawang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Hindi na mahalaga. Mahina niyang sabi. Kumunot ang noo ni Sinag. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot. Sa halip, sa harap ng kanilang nagtatakang mga mata, kinuha niya ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na lagi niyang daladala, hindi para manigarilyo, kundi para sa isang ritual ng paglimot na ginagawa niya sa tuwing may masamang alaala siyang sinusunog. Ang dalawang lalaki ay napatayo, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang apoy mula sa lighter ay sumayaw sa isang saglit bago nito dinilaan ang gilid ng sobre. Ang apoy ay mabilis na gumapang sa sobre. Ang kulay kahel na liwanag nito ay sumasayaw sa mga mukha ni Sinag at Dalisay, na kapwa nakatitig, hindi makapaniwala, parang mga estatwang hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Ang papel ay unti-unting kinain ng apoy, naging kulay itim, kumulubot, hanggang sa maging abo na lang na dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang katotohanan, ang sagot na kanilang hinintay, ay wala na. Naging abo, kasama ng lahat ng sakit at tanong na dala nito. Bakit mo ginawa yon? Basag ang boses na tanong ni Sinag. Ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng isang halo ng galit at pagkalito. Tumingin si Hiraya sa kanya. Hindi na ang tingin ng isang babaeng humihingi ng tawad, kundi ang tingin ng isang inang handang ipaglaban ang kapayapaan ng kanyang anak. Dahil hindi na mahalaga, ulit niya, mas matatag na ngayon. Tapos na ako sa mga tanong. Tapos na ako sa nakaraan. Humarap siya kay Sinag. Ang mga mata niya ay nagsusumamo ngunit matatag. Sinag, salamat sa mga taon na minahal mo ako. Patawarin mo ako sa sakit na naidulot ko. Ngunit ang batang ito, sabi niya, habang hinahaplos ang natutulog na si Tala, ay hindi magiging isang tanikala na magtatali sa atin sa isang kasalanang ako lang ang may gawa. Hindi siya magiging isang paalala ng pagtataksil. Palalayain na kita. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Dalisay na nakatayo lang sa isang sulok. Ang mga mata ay puno ng luhang hindi makawala. At kayo po, Sir Dalisay, sabi niya. Ang paggalang sa kanyang boses ay isang formalidad na lamang. Pinapatawad ko na po kayo, ngunit hindi ko malilimutan. Ang batang ito ay hindi rin magiging paraan para sa inyong pagbabayad puri. Hindi siya isang tropeyo na inyong aangkinin para pagaanin ang inyong konsensya. Palalayain ko na rin po kayo. Ang bawat salita ay isang pagputol ng kadena. Ang bawat pangungusap ay isang pagpapalaya. Ang anak ko, pagpapatuloy niya. At sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Siya ay si Tala. Siya ay anak ko. At iyon lang ang mahalaga. Hindi na niya kailangang malaman kung sino sa inyo ang nagbigay ng kanyang dugo. Ang mahalaga ay kung sino ang magbibigay sa kanya ng buhay, ng pagmamahal, at ng isang kinabukasang malaya sa anino ng ating mga kasalanan.
At ang taong iyon ay ako. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Sina Sinag at Dalisay ay walang masabi. Ang babaeng nasa harapan nila ay hindi na ang Hirayang mahina at nalilito na kanilang kilala. Siya ay isang babaeng buo, isang inang leon, na handang protektahan ang kanyang supling sa anumang paraan. Sa wakas, si Sinag ang unang gumalaw. Tumingin siya sa huling pagkakataon kay Tala, isang tingin na puno ng sakit at panghihinayang, isang tingin ng pamamaalam. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hiraya. Walang salitang namutawi, ngunit sa kanyang mga mata ay may isang pahiwatig ng pagtanggap. Marahil ay isang maliit na butil ng paghanga. Tumalikod ito at lumabas ng klinika nang hindi na lumingon pa. Naiwan si Dalisay. Lumapit ito, tila gustong hawakan ang bata, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. "Patawad, Hiraya, patawad sa lahat," sabi nito. Ang boses ay garalgal. Tumango lang si Hiraya. Iyon na ang huling salitang kailangan niyang marinig. Umalis na rin si Dalisay. Iniwan si Hiraya na mag-isa. Yakap-yakap ang kanyang anak sa gitna ng isang silid na naging saksi sa kanyang huling pagpapalaya. Lumabas si Hiraya ng klinika. Ang sikat ng araw sa labas ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay tila mas sariwa. Niyakap niya ng mahigpit si Tala at hinalikan ito sa noo. "Tayo na, anak," bulong niya. "Magsisimula na tayo." Habang naglalakad siya palayo sa nakaraan, palayo sa mga lalaking minsan ay naging bahagi ng kanyang mundo, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang kanyang pangalan, Hiraya, na nangangahulugang sana matupad ang iyong mga pangarap, ay tila isang kabalintunaan noon. Nawasak ang lahat ng kanyang mga pangarap. Ngunit ngayon, habang hawak niya ang kanyang anak, natanto niya na hindi pala. Minsan, ang mga pangarap ay hindi natutupad. Sila ay nagbabago. Ang pangarap niya ng isang perpektong pamilya ay nawala. Ngunit napalitan ito ng isang bagong pangarap. Isang pangarap na mas totoo, mas matatag. Ang pangarap na maging isang mabuting ina, na palakihin ang kanyang Tala sa isang mundong puno ng pagmamahal at katatagan. Isang pangarap na siya mismo ang bubuo sa sarili niyang mga kamay. At habang naglalakad siya patungo sa kanyang bagong simula, isang maliit na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi perpekto. May bahid ng mga luhang natuyo, ngunit isang ngiting puno ng pag-asa. Hiraya manawari, naway matupad. At sa wakas, sa piling ng kanyang anak, natagpuan na niya ang kanyang katuparan. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang kwentong sumubok sa hangganan ng pag-ibig, pagtataksil, at pagpapatawad. Ang pinakamahalagang aral na ating mapupulot sa kanyang paglalakbay ay ito. Ang tunay na kapatawaran ay hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating sarili. At ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa pagtakas sa ating mga pagkakamali, kundi sa pagharap dito at paggamit nito upang bumuo ng isang mas matatag na bukas para sa mga taong pinakamamahal natin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Hiraya. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Hiraya sa huli? At anong uri ng mga kwento pa
ang gusto ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli! Sweet Kilig